lobbying moves na ginagawa ng no less than Senate impeachment trial presiding officer na si Chis Escudero. Bakit si Chis Escudero? Ito kasi mga DDS na ito ay they were once loyal to Chis at kahit pa paano, di ba, meron na balitaan noon na something that Chis did not deny, na siya ang lumakad para makabuo yung 142.7 billion flood control funds na pinabutmod niya sa mga kaalyado niya nung siya ay Senate President, itong si Chis Escudero. At syempre, marami siyang alam dito. Kumbaga, kung hindi ito papayag, pwede niya sabihin, I know what you did last summer. Kumbaga, alam ko kung anong ginawa natin on. At ako, naiipit na ako dito sa flood control. Anytime pwede siya kasuhan ng plunder or malversation of public funds. pwede rin niya sabihin na pwede rin niya i-expose itong si Jinggoy Estrada, itong si Mark Villar. Si Camille Villar, wala pa naman siyang nung time ni Chis. Pero pwede yung nanay niya. Pwede expose ni Chis kung meron man na katiwalian or meron man na flood control funds na kuha rin ni Cynthia Villar. So ito rin ang parang pressure point niya or sword of Damocles laban dito kay Camille Villar. At siyempre may mga kaso rin yung sila Camille Villar dahil sa malpractices nila sa business nila, and we will discuss about that. And also, lastly, yun, isa pa sa the target ni Chis Escudero ay si Loren Legarda na pwede rin tumanggap rin at meron nga sa capital files na tumanggap siya ng 1 billion flood control funds. So bakit si Chis? Kasi si Chis ay wala na, hawak na yung nung gobyerno ang leeg ni Chis at ni Joel Villanueva kasi they are just out enjoying their temporary and uneasy freedom on the basis of the fact that meron silang gumawa ng modus vivendi, yung everybody happy na set up or kaya arrangement, a deal with the Marcos administration na mag-ship site lang sila papunta sa grupo nila Sherwin Gatchalian, yung majority group ngayon, and then siya mag-preside sa impeachment trial at ituloy-tuloy yung trial until makonvict si Sara. Baka later on hindi na sila kakasuhan ng plunder na non-bailable, baka violation of the anti-graft and corruption law na lang na bailable. So or totally baka until matapos yung termino nila hindi na sila makasuhan. Anyway, kung sino man kaya very crucial bumoto tayo sa matinong kandidato. Kung gusto natin habulin pa rin natin itong sila Chis Escudero at si Joel Villanueva. Pero hanggang wala pa yung development na yan, wala pa yung scenario na yan, well, it looks like Chis Escudero and Joel Villanueva were able to buy their temporary freedom. So ako, I don't like this arrangement at all. Gusto ko kasuhan na si Chis, gusto ko kasuhan na si Joel, gusto ko ikulong na si Chis, ikulong na si Joel. Pero
yan ang tinatawag natin real politics. Real politics. Sa tingin ko, kahit unacceptable itong agreement deal with the Marcos administration na wag muna sila kasuhan para makatulong sila para i-convict si Sara. Pero sa tingin ko, I'm willing to wait kahit delayed justice dito kay Cheese Escudero at saka kay Joel Villanueva. Kasi sa tingin ko, kung si Cheese ay meron na estimated 9 billion flood control anomaly at si Joel Villanueva 12 billion ata, 12 to 14 billion. Sa tingin ko, kung magiging president si Sara Duterte, mas worse. Baka siguro trilyon at hanggang bumagsak na lang yung bansa natin. At dahil bankrupt ng bansa natin, papasok na lang ang China para tulungan tayo economically. Pero siyempre, kukontrolin na tayo ng China. Parang invasion by economic bailout sa atin ng China. Tutulungan tayo ng China to get back economically, but at the same time, sasakupin na nila ang Pilipinas. They will already control the Philippines. So very, 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 very worst case scenario talaga. So kaya ngayon, willing na lang ako kung meron man itong arrangement at ano pa man arrangement na ginagawa dito kay Jinggoy, kay Mark Villar, kay Camille Villar, at Loren Legarda. So para lang, kumbaga one thing at a time muna. I-convict muna natin si Sara and then later on, let us deal with Cheese, Joel, Jinggoy, Mark Villar, Camille Villar, Loren Legarda, Amy Marcos, Bongo, at Robin Padilla, and many others na meron rin kasalanan sa bayan. So sabi dito sa Politico.com News, may horse trading nagaganap. Kumbaga may mga gapangan, may mga sulutan para kausapin itong mga DDS senator para makabuo ang majority ng 16 votes necessary to convict Sara Duterte. At kahit day 16 pa lang tayo ng impeachment trial, pero agresibo na daw gumagalaw ang Malacanang para mabuo itong 16 votes kahit hahaba pa ng mga 92 days itong impeachment trial, pero sinisigurado na ng Malacanang pag matapos yung 92 days, meron silang 16 votes needed to convict Sara Duterte. Kasi ang aminado ng Malacanang na napaka-nipis yung 13 votes na nabuo nila ngayon. Hindi talaga nila, syempre, they cannot really count on dito kina Cheese at Joel. Pero for now, at least meron sila 15. Pero short pa rin sila ang 13 votes. Short pa rin sila dito sa 16 votes necessary. Kasi 13 votes sila, 11 votes ang minority bloc. So kulang pa rin. They are 3 votes short of the 16 votes needed. Unless nakikita ko kaya hindi pa nila ginagalaw yung baguhin yung composition, kasi kahit wala na si Bato de la Rosa, wala na si Jinggoy, wala na si Marcoleta, hindi pa nila ginagalaw yung baguhin yung composition. Baka natatakot sila, baka mabigyan ito ng chance ang Supreme Court para manghimasok. Baka nakikita nila na medyo malabo talaga i-reduce yung 16 votes. So ang pwede na nila gawin, umapang na lang dito sa 11 member ng minority bloc. At ang target daw sa gapangan ay itong si Jinggoy Estrada at si
dalawang bilyar at si Loren Legarda. Nakikita nila kahit nakakulong na ito si Jinggoy, baka pwede rin pakiusapan ito. Ha? Baka pwede pa rin pakiusapan. Pero nakikita nila, baka malabo na kausapin itong si Rodante Marcoleta kasi talagang true blue DDS ito at si Bato de la Rosa na guilty rin sa ICC cases. Okay yan. Kaya ang target ay itong si Estrada. Either pagbibigyan siya na bumoto during the voting day, ilabas sa kulungan para bumoto, or mag-grant siya ng bail, i-grant siya ng bail, parang ginawa nila. Baka yung kay Bong Revilla, scenario setting lang yun. Kinokondisyon lang nila yung mind natin na tanggapin na posible mag-grant ng bail. So baka kung pumayag na si Jinggoy na bumoto para sa conviction ni Vice President Sara, baka igagrant na rin ng bail itong si Jinggoy. So sabi ng source ng politiko na posible mangyari ito kasi si Jinggoy ay hirap na rin doon sa loob ng kulungan. Hindi naman ito pareho sa kulungan noon kung time ni Duterte na parang mga VIP sila doon. Meron sila mga sariling quarters at meron sila sariling CR. At linggo-linggo nagpa-party sila, dinadalan sila ng lechon na mga pamilya nila. So, sabi ng source ng Politico.com, vulnerable rin ito mga Villar, itong si Mark at saka si Camille Villar. Kasi si Mark may mga kaso na sa DPWH na pwede buhayin. Meron rin itong dalawa, pati na si Cynthia, pati tatay niya. Meron sila problema dito sa Villar land na negosyo nila. At itinaas nila yung asset valuation nila na 1.3 trillion na in 2024 para itaas yung mga investment price. Kumbaga nag-stock manipulation sila para palakihin yung value ng company. Tinataas nila yung value ng mga investment nila sa 1.3 trillion. Samantala, hindi naman ganito kalaki. Hindi naman hundreds of billions pero hindi 1.3 trillion. So dito iniimbestigahan na sila ng Department of Justice. At dito naman si Loren ay posible maharap siya sa kasong plunder kasamang anak niya, si Representative Leandro Leviste. Pwede sila humarap ng graft and plunder complaints involving dito sa 10.44 billion solar projects na hindi naman nila na-implement yung 33 contracts na binigay sa kanila sa prangkisa ng Kongreso sa Solar para sa Bayan program. In fact, isa sa mga congressman na involved doon, sinabi na si Lito former Manila Mayor and Congressman Lito Atienza, sinabi na meron talagang katiwalian ito kasi nung inaplayan ni Leandro Leviste yung kontrata, 1 million lang ang capitalization niya. Pagkatapos nag-aangat siya, gumawa ng 10.44 billion na solar farms all over the country. Later on, itinaas ito ni Leviste sa 1 billion. At in-expose ni Atienza na no less than ang nanay ni Leviste ang kumausap sa kanya at sinabi, hindi mo ba alam na sa Finance Committee ako ng Senado, sabi doon ni Loren, pwede kita bigyan ng dagdag na project, bigyan ng Fort Barrel, nagdagdag ng Fort Barrel na 10 million. At dahil daw doon, nag-walk out sa meeting nila itong si
Atienza at ngayon ready siya para mag-testify. Hindi lang laban kay Leandro Leviste, pati na rin laban kay Loren Legarda. Na kumbaga, ang gumalaw talaga para makakuha yung anak niya ng Solar para sa Bayan franchise ay itong si Loren Legarda. Kaya kasama sila yan. No wonder, absent pa rin si Loren. At bukang binababalik si Loren dahil dyan. Ha? Yun. So, sabi pa dito, marami daw meron na daw mga kausap si Cheese na sinabi daw na kung umabot kayo, kung makabuo kayo ng 15 votes, then ako ready na ako magbibigay yung isa pang vote para maging 16. So kumbaga, yung mga kausap ni Cheese, si Loren, si Jinggoy, si Makabilyar, si Mark Camille, ay meron ng willing na kung mabuo talaga yung 15 votes, then i-join niya yung 16 votes niya. So yan ang scenario building up ngayon. Yun lang, tulad ng sinabi ko, ang downside lang dito ay masasacrifice yung justisya, lalo na kung mabigyan ng bail. Kung ang kapalit sa kondisyon ni Jinggoy ay bigyan siya ng bail. At yun, hindi matuloy ang pag-file ng kaso dito kay Loren Legarda, baka anak lang niya ang kakasuhan. O pati baka pati si Congressman Leviste hindi na rin kakasuhan dito sa 10.44 billion anomaly sa solar project, solar franchise. At baka pati ito sila Villar hindi rin kakasuhan sa 1.33 trillion anomaly sa negosyo nila, Villar Land. So ito mga kondisyones na pwede kapalit sa boto nila. So this is dehado tayo dito, especially in our desire to seek justice at pananagutan itong mga opisyalis na ito. Pero sa akin kung wala na talagang choice, ito na lang, hindi talaga maibaba to 14 o to 13 yung composition ng boto para sa conviction, baka harangin ito ng Supreme Court. So if ito ang kailangan i-sacrifice, so be it. Kasi ibali na, makita ko temporarily malaya si Cheese, malaya si Joel, malaya si Jinggoy, hindi na makasuhan si Makabilyar, hindi makasuhan si Loren. Mas okay lang yan. Anyway, kung makonvict si Sara at hindi na siya pwede tumakbo sa 2028 at ma-elect ng isang matinong presidente. Sabihin natin si VP Leni Robredo o kaya si Lenny na lang. Si Risa Ontiveros, si Aquino, o baka si Laila de Lima, o baka si pwede rin, lumalakas rin ang numero ni Sherwin Gatchalian. So, sila na bahala, sila na humapahala. By that time, pagbunin ito si Cheese, ito si Joel, ito si Jinggoy, ito si Loren, at ito mga Villar. Sila na bahala. Pero one thing first, tanggalin muna natin si Sara Duterte at pigilan muna natin yung pagtagbo niya. Sa dami ng mga bubutante, may chance pa manalo yan sa 2028. Kaya tama itong ginagawa ng gobyerno na gumagalaw sila using Cheese Escudero. Kumaga, parang sinasabi nila, sige Cheese, pwede mo kami tulungan
Kukulong ka gagawa. namin, kakasuhan ka na namin Tapos for sabi, plunder. Yun lang, hindi mawala sabihan na ng naman ayaw yung, na ng Pilipino. mawala ng numero yung Ang majority. mga may hirap, ayos na yan. So, ito ha, ito ang Dula political ng mga situation ngayon. kawalang So, talaga, mahirap talaga, may mga trade-offs talaga. So, ganyan ang politika dito sa bansa natin. Kasalanan natin yan kasi binoto natin itong mga opisyalis na ito eh. Hindi ko Now binoto ay, yan. sa next election, ay hindi na tayo madadala sa mga kilalang pangalan. Bumoto tayo ng mga matino. Ha? Kawawa naman yung mga Ang Colmenares. Ha? Si, Denny, marami pang iba. Yes, Marami pang Colmenares, matitino magaling yan. na pwede natin iboto. Yanes Ha? na. Na, Baguhin na na. may pagmamahal sa bayan. Dapat, Si Juan, si General Nicolas Torre, Pilipino si nagkakaisa. Luke Espiritu, yan. Ha? Tagal-tagal na. Ha? Si Sergio, Heidi Yora. Mendoza. Ha? Mendoza. Heidi Heidi, Mendoza. oo. Dapat yan. Yan ang mga Uy, yan ang close suportahan kay natin Bakla. dapat sa Senado. Yan, o. Ha? Para hindi na tayo, we will not get stuck up with this kind of politicians. Ha? So yan ha. So yan lang muna. Yan lang muna ang vlog natin. Sorry lang, medyo grabe pa rin yung runny nose tibat. Muna tayo ng medisina. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you. Sana po sa 2028 national election, tama, bumoto tayo ng walang anumang record ng kaanumalyahan. Meron naman tayong isip na binigay ng Diyos. Gamitin natin. Gamitin natin. Ano po? Yung isip na binigay ng Diyos. Huwag tayong titingin sa mga politiko. Tumingin tayo sa kanilang track record. Maraming salamat. Kahit konti lang ang makikita nyo, huwag nyo silang i-consider na kandidato niya. Ano? Dapat imahin natin ito. Bakit? Pag may bandang huli, baka pagsisisihan ninyo yan. Baka sabihin niya, binoto ko pa naman ito, ganito pala ito. Magnanakaw pala. Wala na, nakaupo na. Di po ba? Sige po, inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, isa po senior citizen, nakikiusap. Ako po, at the age of 20, taxpayer na ako, bayad ng tax, yung pala ninanakaw lamang. Hindi po ako nagtrabaho sa gobyerno. Sa pribado po ako namasukan, kaya nagbabayad po ako ng bis. Wala na akong magawa. Kada sweldo ko, nakadidak na sa payroll ko. Wala na akong magawa. Okay lang naman sa akin yung karapatan ko magbayad ng bis. Roma 13. 6:7. Sabi ni Pablo, magbayad kayo ng bis. Okay lang na magbayad. Nakakatulong tayo sa pagunlad ng masa. Pero yung masakit yun, yung binayad mong bis, ninakaw lang pala nila. Kayo kung hindi kayo taxpayer, hindi nyo mararamdaman niya. Paano kung taxpayer ka? Kagaya ko. At the age of 20, nag-employed na ako sa private. Hindi ako nagtrabaho sa gobyerno. Kaya masakit sa akin. Ultimo Christmas bonus ko, meron pong bis. Akala nyo ba? Ultimo komisyon ko, meron pong buwis. Sweldo ko, meron pong buwis. Talagang walang kawala eh. Masipag yung kumpanya namin na magkaltas. Oh, masipag. Wala naman kami magawa. Siyempre, empleyado lang kami. Kaya sana nakikiusap ako bilang senior citizen, 65 na po ako eh. Wala na akong trabaho. Umaasa sa konting pension doon sa SS natin na nahulugan. At kung ano pa yung mga benepisyo na kukuha ko sa gobyerno, dahil sa senior, siyempre, dapat lang na ngayong senior, dapat naman kami yung paglingkuran ng gobyerno kasi kami naglingkod sa gobyerno. Nagbayad ng bis dito doon.
Sige po, God bless us all. Bye-bye. Inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista, Senior at Slopnos.